how you would assess yung naging performance po ni Maria Teresa Yulo Loizaga po bilang kalihim ng DNR? Okay po. So, when it comes sa pag-assess ng term ni former DNR Secretary Yulo Loizaga, una sa lahat, naging prominent kasi sa kanya yung pagkakaroon ng several mining operations, no? Na kung saan yung pag-allow ng mga extractive projects dulot siya ng mga malaking pagbabago sa mga komunidad. For example, yung naging disaster sa Maco, Davao de Oro, na kung saan maraming naapektuhan ng landslides. Tapos yung supposed to be yung area na yun, dapat no-build zone siya, pero nagkaroon ng, kumbaga, bakit mayroong operation sites doon. Tapos yung sa Sibuyan Mining na kung saan kinailangan pang magkaroon ng human barricade para lang mapatigil yung mga mining operations. And also yung Mindoro oil spill na kung saan ang laki ng naging kawalan nito, hindi lang sa ating environment, but pati na rin yung economic na aspect na kung saan 41.2 billion yung naging loss with 200,000 na mga tao yung naging apektado. Tapos under her term din nagkaroon ng private operations within key biodiversity areas. For example, yung sa Chocolate Hills na kung saan tinayuan ng resort sa gitna nun. So, yun yung mga isa sa mga naging kumbaga highlight din na parang nakita namin na naging experiences under her term. And also yung kumbaga parang kung pagdating sa stakeholder engagement, nakikita namin na kinakailangan yung pagiging inclusive. Kasi ang dami ding naging issues with relates to lack of consultation. For example, yung sa Manila Bay reclamation, may scientific basis naman na yung reclamation nakaka-apekto siya ng Manila Bay. Pero bakit tuloy pa rin yung pag-implement ng mga reclamation projects? And also yung bigla ang pagkansela ng joint venture agreement with Masugi, na kung saan bigla na lang silang evict na wala man lang prior notice. So dito pa lang, kitang-kita na yung pag-ignore mismo sa mga conservation efforts ng ating mga organizations, pati na rin yung mga insight ng communities na kung saan sila mismo ay affected. Dito naman sa pagtalaga kay Energy Secretary Rafael Lutilla bilang bagong kalihim ng DNR. At I don't know, I'm sure parang inano niya yan, background investigation yun na yan. Dahil he was involved sa Extractive Industries Transparency Initiative. And this is, itong organisasyon na to promotes good governance of oil, gas, and mineral resources. So, pro-mining, but parang more of responsible mining. Na yung ibang tao naman, talagang basta ba responsable yung pagmimina. Kasi kailangan din ng bayan, hindi ba? Tsaka yung mga minerals. Yes, yung mga minerals, na inaano nila, extract. Yung iba, well, other people, ang kanilang paniniwala, wala namang masama sa pagmimina. Basta lamang responsable. Ano ba ang pananaw nyo dito? Is there such a thing as responsible mining? I think kung pagdating lang naman din po sa pagmimina, unang-una sa lahat, tutol talaga yung organization as well as yung coalition namin when it comes to large-scale mining. Kasi kung titignan din natin sa mga datos, sa mismong kabuuang GDP contribution, nasa 0.5% lang din yung nako-contribute ng mining industry natin. Well, while yung employment naman, nasa 0.5% lang din. Na kung titignan natin, kung sumasapat ba siya din sa mismong development sa economic aspect, doon natin matitignan kung worth it ba na dapat nagkakaroon tayo ng mga kabila ang mga mining operations. So mas ang pinakatinututulan po talaga namin, yung talagang lantaran na
nakakasagabal din siya at nakakadulot din siya ng Pinsala. kumbaga delikado siya sa mga communities. Oh. So Nina, my last question. Are you hopeful that in the hands of Secretary Lotilla, yung DNR is in better hands compared to Secretary Yulo? May nakikita ba kayong bakit kaya pinili ni PBBM si Secretary Lotilla bilang kapalit ni Secretary Loizaga? May nakikita ba kayong plus? Tama Sa ho ba? ngayon po, Oo. kumbaga parang mas hopeful lang din kami na compared to the previous term of the DNR secretaries na kung saan may kakulangan talaga ng inclusivity with the stakeholder engagements. Siyempre, inaasahan namin yung pagiging bukas ng susunod DNR secretary sa mga organizations na kagaya ng Panatang Luntian, coalition ng iba't ibang environmental organizations, tsaka yung mismong mga grassroots movements din na makapag-ambag din sa mga decision-making when it comes to the implementation of the policies when it comes to environment. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.